ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino na, wala kang kinalaman sa impeachment, na ikaw ang mabait, gusto mo makipagkasundo sa mga Duterte. Walang niya talaga tong presidente na to. Oo. Papunta ka pa lang, nabangag mo na lahat ng Pilipino. Ika nga, kabisado ka na namin. Ang pagpapa-interview mo na yan kay Katonying, ano yan? Dahil hindi gumagana yung mga taga-PCO, yaang si Claire Castro, di ba? Hindi gumagana. Yang kanyang yung undersecretary na yan. Imbis na tumaas ang approval at trust rating ni Marcos Jr., lalo hong sumadsad noong dumating yan si Jay Ruiz at yang si Claire Castro. Ganun lang ho kasimple yan. Kaya kailangan na nila ng tulong nitong si Katonying. Pero malamang ano na lang ang makakapaniwala dito sa ano na to, diyan sa video nila na yan, mga ano na lang, mga tanga na lang talaga. Anak ng toka, pagkatapos mong pina-impeach si BP Sara at pinadala sa The Hague, Netherlands, ikaw ang mabait, ikaw ang walang kasalanan, ikaw ang gustong makipag-ayos, ikaw ang walang problema sa mga Duterte. Anak ng toka, di ba? Pag dyan sa mga pinagsasabi nitong si Bangag, meron pang naniwala dyan. Ewan na lang ho talaga natin. It is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Political William Brad, anong paralysis yan sa bureaucracy? Anong si Tatay Digong, anong paralysis? Hindi, para sa taong bayan yan. Ano nangyari? Doon sa right of way ng Skyway, hindi matapos-tapos, panahon ni Panot, dinatnan nila, ang daming problema sa right of way dahil merong mga existing na batas na kesyo ganito, kesyo ganyan, na hindi pinapahintulutan yung ganito, ganon. Hindi ho. Natapos ang Skyway sa panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil sa political will. Pero kung pinahintulutan niya na yung mga dahilan na ibinibigay sa kanya ng mga gabinete, baka hanggang ngayon wala pang dumadaan dyan sa Skyway na yan. O baka ngayon wala pang tertiary education, hindi niya pinirmahan yan. Diba? Political will ho yun, mga kababayan. Lalamunin kasi kayo ng bureaucracia pagka wala kayo doon. Paglaban sa ipinagbabawal na droga, sa tingin nyo ho ba, mga kababayan, sapat lang nagalit kayo sa droga, magawa nyo yung mga dapat gawin? Dapat handa nyong ibigay pati yung sarili nyong buhay diyan sa ano na yan, diyan sa problema na yan. Tingnan nyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon tayong presidente ng mga ngayon, nandun ho siya sa The Hague, Netherlands. Tuloy. Naman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na. Anong tawag doon sa meron kayong gustong gawin pero hindi nyo magawa? Anong tawag doon? Inutil. Anong tawag doon? Tatanga-tanga. Diba? Yan ho si Marcos Jr. Presidente ka, Brad, hawak mo ang pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Hawak mo ang pinakamalaking pondo sa lahat ng ahensya sa pamahalaan. Diba? I mean, hindi siya pagbigay. Sige, sabihin na natin, DepEd yan, pero yung talagang makinarya. Kasi pagka Office of the Vice President, hindi lang ho yan, mga kababayan. Nandiyan ang DOJ, nandiyan ang kapulisan, nandiyan ang AFP. Lahat ho yan, kontrolado mo. Meron kanya-kanyang pondo yan, pero pagka kinumpasan mo yan, gagalaw at gagalaw yan. Yun ang ibig natin sabihin doon. Napakakapangyarihan mo. Ngayon, meron kang gustong gawin, pero di mo magawa. Anak ng tokay, siya lang ibig sabihin yan. Bangag ho talaga itong si Marcos Jr. Uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Nako, Marami yan ang ba sinasabi natin. Yan ang ubos sinasabi natin. Kaya ayan yung naglalatag na ng, ang tawag dyan, yung mga tanong na yan, ang tawag dito, meron tawag dyan sa mga tanong na yan, sa mga kolumnista Nakalimutan ko tawag dyan Yang tanong na yan kumbaga kargado yan. Kumbaga ang nagsiset ng mga ganyang klaseng katanungan yung si Katonying. Yung tipong meron siyang narinig, meron siyang ng ganyan. Hindi si Marcos Jr. magsasabi na kasi mabait ako. Hindi. I-establish muna na nag-i-interview. Masyado daw ho kayong daw ho. Dami nagsasabi, masyado daw ho. Bago niya sinabi yung masyado daw hong mabait, inumpisahan yan nitong si Toby Tiangco. Mabait. Packaging ho ang tawag yan. Pinapackage nila itong si Marcos Jr. kaya walang natatrabaho kasi masyadong mabait. Anak ng toko, kung masyado ka palang mabait, di wag ka magpresidente. Langya ka, di ba? Okay lang maging mabait na kung ordinaryong tao ka. Kasi pagka naging presidente ka, marami kang kaibigan na magagalit sa'yo. Marami namang galit sa'yo na magugustuhan ka. Dahil makikita nila performance mo.
Di ba? Maraming mga kamag-anak na magagalit sa iyo. Maraming mga negosyante magagalit sa iyo. Anong nangyari doon sa Mighty Corporation nung panahon ni Tatay Digong? Anong nangyari diyan sa Philippine Airlines nung panahon ni Tatay Digong? Andiyan sa mga, anong tawag dito? Mga tan. O, di ba? Siningalan niya ho ng mga buwis yung mga yan. Di ba? Maraming, kung wala kang yagba na kagaya kay Tatay Digong, huwag kang magpresidente, Brad. Kasi pagka linatagad ka ng 10 bilyon dyan para hindi bayaran yung tax na nagkakalaga ng 100 bilyon, eh, siyempre, di ba? Oh, yan ang mangyayari diyan. Eh, babait ka naman talaga. Nak ng tokwa. Alimbawa lang to, di ko sinabing linatagan niya si Marcos Jr. Kunyari, presidente ka. Merong dapat ang babayaran na tax itong isang oligarko na to ay 100 bilyong piso. Halimbawa lang, di ko sinasabing merong ganon. Okay, hindi na si Marcos Jr. Halimbawa, presidente ka. Oh, merong isang oligarko na merong babayarang income tax return na nagkakalaga ng, let's say, 1 bilyon. 1 bilyon. Ngayong taon na to. Linatagan ka ng 500 milyon. Presidente ka, 500 bilyon. Bumabait ho yung mga opisyal ng pamahalaan pagka ganun ang linalatag sa kanila. Oh, nakuha niyo na ho ba kung bakit na nasasabi nitong si Katon yung mabait? Meron hong dahilan kung bakit mabait yang si Marcos Jr. Nagsasabi sa akin yan. Eh, anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, ano mo, siguro, dapat... Alam nyo, ito, trip ko sa inyo. Minsan, mas yung mga madudumi ang bibig, yung mga walang preno yung pananalita, yung medyo pranggang magsalita. Kaya yung mga bait-baitan pagka nagsasalita. Wag ho kayong ganun. Wag kayong maniwala sa mga ganyan. Yung mga ganyan, yan yung mga maraming kalansay sa nilang mga aparador, ika nga. Yeah, sila ho yung pinakamaraming mga kabalbalan na ginagawa, yung tipong pagkababae, yung mainhinhinhin, yung tipong di makabasag pinggan. Manwala ho kayo sa akin mga kababayan. Sila yung talagang ika nga, parang tigriyan. Ika nga, ganun gumagano ho yung mga yan eh. Pero yung tipong parang cowboy, yung tipong parang yung kung sino pa yung mga mahaharot, sila pa yung talagang ika nga maingat. Pero yung mainhin, yung mga kala mo di makabasag pinggan. Naku, pagka dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala eh. 3 taon ka na lang. Kung ngayon mo pa lang naisip na dapat maging mabagsik ka, ano ka na, your time is up, ika nga. Tapos na maliligayang araw mo. 3 taon ka na lang. Kung ngayon mo palang nare-realize, pagkatapos ng sandamukal na cabinet meetings, pagkatapos ng sandamukal na rejection, kung ano man ang gusto mong gawin sa iyong administrasyon na hindi mo nagawa, ngayon mo palang na-realize, ngayong ikatlong taon mo, may problema tayo dyan, Brad. Kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Pasensya na kayo uli. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Naku, teka lang Katunying Ayaw ng impeachment. Teka lang. Ayusin natin, latag natin ng maigi. Ayaw ng politika. Loko-loko din tong si Katonying Ang sole purpose ng pagpapa-interview sa inyan, Katonying, politika. Ang ini-interview mo, politiko. So anong pag-uusapan nyo? Showbiz. Lang yan. Di ba? Inimbitahan mo, politiko. Isang pinamumunuan ng isang partido. Napakaraming kalabang mga kapwa niya politiko, napakaraming galit sa kanya, napakaraming issue sa ating politika sa ating bansa ngayong mga panahon na to, napakaraming issue sa kanyang administrasyon. Ano gusto niyo pag-usapan? Yung mga aso niya, si Lisa, love life niya, pambihira naman. Impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na. Anong nagtoko, balik sa trabaho? Nagtatrabaho ka ba? Ang tanong. Balik daw siya sa trabaho. Ano ba tinatrabaho mo? Ano yung tinatrabaho niya? Ano ba balikan mo? Wala naman natatrabaho eh. Trabaho ng trabaho, wala naman natatrabaho.
natin lahat with the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball, no? Papasok ko na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number one yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day one hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos 20 na bigas. pesos. Okay, tatanungin ko po kayo, nilots niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa noong 2022 o noong 2023? Dahil hindi namin, noong 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay. Alam na alam talagang kabisyadong kung bakit napakarami ang problema natin sa agrikultura. Parang talagang maraming kumita sa mga kaibigan niya. Yun ang suspecha. Ngayon naman mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, makibalita na ho tayo. Dito kay Ma'am Shas Rogando Sasot at dito kay Ma'am Joey. Palakpakan muna natin ang ating mga iniidolo dyan sa third floor studio. Third floor studio tuloy. Diyan sa YT channel nito si Ma'am Joey, Joey Cruz. Palakpakan muna natin. Gang. Oh, syempre, bloodbath na eh. Bloodbath na. Laban na alam mo, mina-mindfuck tayo nila BBM. Yun lang ang pakiramdam ko. Tingin mo ano yan? Yung parang, yung iba nga sabi nila ano yan, parang alam naman hindi sila papatawarin, pero they just have to say it para merong pag-usapan. Tapos, kumbaga misdirection kasi they are planning for something else. Ganon. Well, they should be planning for the Armageddon dahil saan ba papunta ang Pilipinas? Alam mo, para tayong nasa the calm to the storm. Hindi ba? Alam mo, may nangyayari. By God, 5 days ng ang stocks exchange ay lugmok. Parang there's something going on. Ikaw ba binubuksan yung ano ko eh. Yung account ko sa Call Financial. Siguro, yung last na tinignan ko yun, grabe, 6 digits na yung losses ko. Box. 6 digits? Masakit yun madam, masakit yun. 6 digits. Ang laki naman ang investment mo. Doon. Ano ang investment mo, bakla? Sa stocks. Okay lang yan, babalik uli yan. Wag mo.
Alam mo na ba ang Hindi ko snacks para yung Hindi ko nga, before, sinishave ko yun, parang pagka kumita na siya, yung kinita sa more than na nilagay ko, kinukuha ko yun. Tapos, yun yung pinang-ano ko, pinanggigimik-gimik, pambili-bili ng mga gadget, yung mga ganun. Ngayon, box with chickles na, hindi ko na siya binibisita, mga 2 taon na. talaga, hindi ka ba hindi ka ba ano man tawag dun sa strategy na, di ba? But do you think there is a space on Indai's end, there is a space sa reconciliation or ano? No. Wala. For Inday? For Inday. For Inday, I don't think so. Ako talaga, ang goal na lang talaga ni Inday ngayon is not 2028 presidency but to clear her name. Kaya nga bloodbath yung gusto niya eh. Kasi di rin natin maintindihan kung bakit pinipilit nila yung ano na yan, 2028. Wala nang pakialam yung si Bibi Sara. Sa totoo lang, ma-impeach siya, ma-quit siya, wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang talaga bloodbath, bakbakan dyan sa impeachment trial. wala siyang pakialam. Siya lang nagsabi na, I don't give a fuck about... Feeling ko nga hindi yan to clear her name per se. Kasi, yung mga survey, siya pa rin ang number 1 na most trusted and most approved public official. Correct. Kaya ibig sabihin, yung public opinion still favors her. Mukhang talaga naghahanap talaga ng gulo. Naghahanap talaga ng away si Bakla. Feeling ko talagang gusto niya talagang manakit. Kaya sabi nitong si Kong Pulong, di ba? Huwag ka magpag-away, kakasimba mo lang. Tigil ka muna, ha? Gusto talaga niya, I think, ang niyan is, hindi ang baboy naman kasi nang ginawa sa kanila, Bex. Mas baboy ito sa EDSA revolution na naranasan ng mga Marcoses. Aminin nyo, mas baboy ito na sa mga Marcoses na sa EDSA revolution. To think of it, hindi naman ito hated. Itong Duterte family, Duterte is the most loved president. Kaya nga ang kapal ng mukha eh. Oo. Correct. Alam mo yon, ganun kakapal yung mukha. Ako, yung sinasabi nga ni Cheese na this is not the time to burn bridges or whatever. Maybe pinaparinggan niya dun si Toby Tiangco or whoever. Or, I don't know, because Cheese, the bridge has collapsed, buried. Long time ago. Thrown into WPS. The bus is already left a long time ago. The toothpaste is already out of the tube. Alam mo yon? The genie is already out of the bottle, traveled around the world, and is now in an interstellar journey. Alam mo yun? Mga pautot nila, this is not the time to burn bridges. Ano mo ginagawa nyo in the last 3 years? Hindi yun lang binurn ng bridges. Ano yung ginawa nyo? Tinapon niyo po sa West kayong may 5,000. Ilabas nyo na lang yung 5,500 flood control project. Alam mo, ini-etchos tayo ng mga nito, iniikot-ikot tayo. Maraming issue. Bakit hindi nyo pabulaan yung sinabi ni Toby Tiangco? Oo, correct. Ayun. Actually, Diba? even yung Toby Tiangco story, yung Toby Tiangco story talagang it's really a sound of desperation eh. Kasi yung story ni Toby Tiangco, ang inaaway talaga ni Toby Tiangco is si Martin, hindi niya minention, sinasabi lang niya, leadership of the house, yun yung problema, ito kasi yung gusto nilang mangyari, ganyan-ganyan. Tapos, ang problema naman dito kay Toby Tiangco, ang sinisisi lang niya huli is yung
impeachment. Impeachment. Tapos ang sinasabi niya, iniiwas niya yung issue ng kidnapping, hindi siya masyadong sasalita. Baka isa siya sa mga nag-suggest noon. Ganyan. But anyway, ang ni Toby Chanko, sinasabi ni Toby Chanko, kinokontra niya directly si Martin Romualdez. And whoever sa House of Representatives will support Martin Romualdez. Na gano'n na, actually itong Toby Chanko is an exhibit of how weak BBM is eh. Kasi Correct. ang tawag dito, pwede naman si BBM ang magsalita niyan eh. Bakit si Totoo. Toby Chanko pa yung kailangang magsabi? Bakit si Toby Chanko pa yung kailangang kumalaban dun sa pinsan Totoo ho yun mga kababayan. Totoo niya? yan. Ganon. When Toby Chanko said na, oy, yung mga congressional insertions nyo ha, hindi yan approved ng Pangulo. Walang ganon. Ganon. And Toby Chanko was explaining it like every single time na nag-media tour siya, talking about dun sa alyansa and yung impeachment yung nakasira sa alyansa, ganyan-ganyan and things like that. And like I said, when Toby Chanko was speaking, he was actually speaking to the congressmen, not necessarily dun sa Filipino audience, dun sa mga congressmen na gustong mag-align kay Martin, kasi the only reason lang naman para yung mga congressmen ay mag-align kay Martin is because of the mula. 'Di ba? Ngayon, ang sinasabi ni Toby Chanko, kung ano man yung pinangako sa inyo ni Martin, hindi yun approve ng presidente. Walang ganun. Yun ang sinasabi ni Toby Chanko. So, ibig sabihin, pagka sinuportahan nyo pa yan si Martin, whichicles kayong mahihita. Hindi rin yun i-approve ng Pangulo. Yun ang sinasabi ni Toby Chanko. So, yeah, marami akong naubos na popcorn, pero gusto ko pa rin gusto ko pa rin magluto ng popcorn. So, tell us more. Toby Chanko, tell us more. Nakakabitin, no? Yung mga pinagsasabi nitong si Toby Chanko. Pero tayo lang naman, nakornihan lang tayo doon sa pagsasalita niya na yun. Doon talaga lalong na-emphasize yung pagkawik nitong si Marcos Jr., di ba? At yung pag-iwas nila doon sa issue ng ICC. Pero sa aminin man ho nila at sa hindi, yung impeachment ni VP Sara, normal pa ho tayo noon. Ang sinasabi lang natin, wala nga Duterte noon eh. Diba? Wala akong Duterte noon. Basta si VP, haharapin niya ang impeachment. Kumpleto ng mga abogado niya. Naghahanda na siya. Oo. Meron siya mga kinakausap ng mga individual, mga politiko o yung mga merong nakikipag-usap sa kanya. Siguro nagpapa-endorso o kung ano man yan. Pero noong mga panahon na na-impeach si VP Sara, yung kulo, yung silakbo ng damdamin ng mga kababayan natin taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman ganun katindi talaga. Oo, tayo dito sa PH Update, talagang suportado ho natin yan si VP. Hanggat maaari, talagang pagtatanggol ho natin yan. Papaliwanag ho natin ang side nitong si VP para maintindihan ng ating mga kababayan kung anong klaseng panggagago ang nararanasan niya dito sa administrasyon na to. Pero ika nga, nung pinadala ho nila sa Dahig Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naku, doon na naghalo ang balat sa tinalupan. Noong kinidnap si Tatay Digong, aminan man sa hindi nitong si Bangag Jr., yun ho talaga naging dahilan kung bakit ika nga. Kumbaga, yung kay VP Sara, kumbaga, papunta na tayo doon sa pagkapuno ng salok. Papuno pa lang. Yung tipong mga, kung ganito kadami yan, nandito na yung kay VP. Yung kay Tatay Digong napuno. Nagkapatong-patong di ba? Yung panghihiya sa mga Duterte sa Twadcom, yung mga walang niyang congressman diyan sa confidential fund, di ba? Yung walang humpay na pagbira sa mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung mga vlogger, yun talaga nagkanda patong-patong. Anong nangyari? Noong talagang ika nga binanatan nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kinidnap at pinadala siya sa Dahig Netherlands. Doon na ho talaga nagka-problema. Pero ayaw ho lang pag-usapan yun. Kasi yun wala silang iba masisisi doon. Alam nga namang isisihin si Boeing Remulla doon. Alam nga namang sisihin niya si Nicolas Torre doon. Alam nga naman isisihin niya si pangalan ito, yung si John Vic Remulla, hindi naman pwede sisihin si Nicolas Torre, hindi pwede ho yung mga yon.
doon kasi siya nangyari kay Tatay Digong, direkta ang Malacanang ang masisisi pagka sinabi nila na isa sa mga naging dahilan kung bakit natalo sila sa election yung pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa The Hague, Netherlands. Kasi diretso ang sagot doon, bakit nyo ginawa yun kung ganun pala, di ba? Yun. Kaya yung kay Bangag, okay. Pwede natin sisihin si Bangag dito. Pwede natin sisihin si Tambaluslos dito. O yung impeachment ang ituturo natin diyan, di ba? Ganun kababangag yung mga yung mga nasa Malacanang na yan. Magkwento ka pa na marami. Well, for me, nag-enjoy lang ako. Pero lala, no, ibig sabihin talagang divided na talaga sila dyan na meron ng Tambi, meron talagang meron ng nagkakabadtripan talaga si BBM at saka si Tambi. Correct. Na? Badtripan malala talaga. Wala na nga raw silang public appearance na magkasama sila. Since nung last time na naunang na issue na magkaaway sila. Ayun. Sabi ni Jim, si Toby Tiangco ang favorite singer ko ngayon. Actually, ang gaganda ng mga kanta niya. Ayun. Ayun lang. Anyway, ang tawag dito, paakyatin ko na to si Sasa, ito si Manang Neo. Ayan, yung mga nasa backstage. Ayan, baka meron silang dito. Ikaw Manang Neo, tingin mo ba merong space sa puso ni yun yung another exhibit kung gaano siya ka-weak. Correct. Tapos meron ba siyang linya dun sa interview niya? Ano ba lang reaction mo dun sa interview ni yung podcast ni BBM at saka ni Taberna? Yung sabi niya mukhang mas okay yata being feared. Kaya nga gara-gara siyang linya, di ba? Well, ayun naman yung kanyang Machiavelli. Girl, I don't watch it. I didn't watch it. It's just going to be a waste of time because tama nga naman. Wala na naman siyang magandang sinasabi si BBM. This is no longer the same BBM na tumakbo nung 2022 election. No, na pag may interview siya, papanoorin mo because you know that there's something. Yung sasabi niyang maganda siguro being feared, etc. Ito naman yung kanyang Machiavellian pretensions, no? Na, well, nakalimutan niya ata yung buong quote doon ni Machiavelli. While it is better to be feared than loved, the prince must guard against being hated. Nakalimutan niya yung Nakalimutan niya yung buong quote. While it is better, actually, yung fear doon is fear in the sense of respected. Hindi respected na in the sense na yung katulad nung hindi na sasang-ayon lang sa'yo. Ibig sabihin ng respected is no matter what you do, people will still think that you're doing this for the greater good. And second, you have political will. Yun yung ibig sabihin ng feared na if there's something that you're going to do and you're right up to it, you will do it. Kaya nga yun so long as the ends justifies the mean. Nagigets mo? So yun yung may ethics doon, BBM. Nakalimutan mo yung ethical implication. Merong ethical. It is actually based on an ethical principle. It must be viewed based on an ethical context. Framework. Framework. Yun yung ibig sabihin na kakatakutan ako. Bakla, lahat talaga tayo maging serial killer. Alam mo yun? Correct. O di maging serial killer na lang talaga tayo lahat. O di feared, di maging gangster na lang tayo.
Mm. Baliw. Kaya nga, Mm. alam mo yon, sabi ko, alam mo to si BBM, hindi talaga, napakababaw. Alam mo, ngayon ko lang alam mo yung talagang, pagkatapos ng election talaga, sabi ko, ang babaw nito. Sabi ko, ang babaw nito, kung wala itong mga magagaling na advisor. Gagaling na chuchu nung ano, no? Yung mga magagaling ba naman ang mga advisor ng 2022? Tingin ba? Tingin ba? Ano yun? Oo. Kaya nga, dapat kasi yung mga magagaling na advisor imbis na kasama mo yung mga magagaling na advisor, ginigipit ng mga ano mo mga kakampi mo Kagaya yung si Ma'am Sas, di ba? Yes! Nakakaloka. Tipong, ay, galing naman ng foreign policy ni BBM, ng kanyang foreign policy, Chorba. Yung mga ganun ba? Anyway, Kasi yung ano yun yung isa rin sa mga parang nag-convince sa mga tao ng continuity His foreign policy positions at that time, di ba? Pagkatapos, very refined yung pagkakasabi niya noon, di ba? Ewan ko kung bakit very refined yung pagkakasabi niya ng mga kanyang mga foreign policy pronouncement. baka kasi nung ano kasi, nung tinuruan niya siya, kasi, hindi ba siya addict, no? Anyway, Sober pa siya noon. ngayon, sabi ko, he's actually shallow, lacking depth. And it's all for a show, which actually, looking back, of course, no, this is coulda, woulda, shoulda, na, well, he never suffered really in his life. He never worked. Did he ever work outside politics? No, none. He didn't. So politics is the only job he knows. At least si Lenny naging lawyer. Kahit putyo lang yung ano. Kahit putyo. At least si Lenny naging NGO worker, naging lawyer. Si Isko Moreno naging artista, naging basurero. Pero si Lenny no, nag-credit grab lang din niya sa Sumilaw Farmers. It doesn't matter. Siguro resume padding lang, pero may trabaho pa rin siya. May foundation naman kahit May talaga siyang correct. work. Tapos si Panfilo Lacson naging pulis. Sino ba mga tumakbo noon na presidente? Isko. Ayan, sinabi ko lang si Isko, di ba? Well, si Manny Pacquiao naging boksingero. Anyway, so parang iniisip ko ngayon na kaya this guy lacks depth. Kasi he has no life outside politics. Parang ano siya, very no? Without politics, we can't really find any substance doon sa Bongbong Marcos personality, no? Exactly. Like, name something, si Inday, naging lawyer, may utang pa nga sa kanya yung isa. Anyway, so, alam mo yun, at least meron kang pinaghirapan pa sa buhay. Alam mo yun? Importante kasi yan kasi you have to understand what grinding means, di ba? Grinding without power. Alam mo yung, kasi pag grinding kasi, the power is not with you, but with the people who you're dealing with. Your customers pa. Diba? Your customers pa. So ngayon, yung mga sinasabi-sabi ngayon ni BBM, sabi ko, babaw? Sabi ko, alam mo yun, kung ngayon ang naging eleksyon, tapos ikaw at si Lenny yung maglalaban, tapos ganyan yung mga sinasabi mo, hindi ka mananalo. Correct, lalamunin siya. Lalamunin ho siya ng buhay nitong si Lenny Robredo. Sa totoo lang kahit magdebate pa sila, kung ganito mentalidad nito, ngayon gagawin ng election, nakita ng ating mga kababayan kung paano ito magtrabaho. Hindi ho tayo boboto ng dilawan kung sakali man, pero hindi ho natin boboto ito.